sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong new list of agencies na ipinalabas po ng PBB Secretariat. So mayroon po tayo dito nakitang 62 62 na mga bagong agencies na mayroon na pong scorecard para po sa kanilang PBB 2023. Ngayong araw po yan, February 21, 2025. Ito po ay halong good news and bad news mga kamaestro, kasi nakikita niyo naman po sa thumbnail po natin. So meron po tayong 31 na eligible agencies, and at the same time, ito naman po yung medyo nakakalungkot, meron pong 31 din so halos pareho pa ng numero so meron din 31 na not eligible para po sa PBB 2023. So yan po yung aalamin po natin, ano po ba yung mga 31 na mga bagong eligible na agencies, and ano naman yung mga 31 na not eligible agencies. Ayan, ngayong araw po yan ulit, February 21, 2025. Kung maalala po ninyo, before, nagawa na po tayo ng video about dito, sa list of eligible agencies, and doon po sa mga naunang video po natin, kapansin-pansin, wala pa po doong not eligible, So lahat po ng updates doon sa mga scorecard ay lahat po eligible agencies. Pero ngayon po, sa update po natin, yun po yung medyo nakakalungkot kasi meron na pong hindi eligible na mga agencies. Alright? Ayan, so ito po, ito papakita ko na po sa inyo yung akin pong ginawang summary, mga kamestro, para hindi na po tayo mag-isa-isa. So dito po, kitang-kita nyo na po agad yung mga agency na eligible at hindi eligible. Yung mga naka-highlight po na yellow, ito po yung mga bagong update po natin ngayon, and yun naman po mga white, mga kamestro, yan po yung update natin before. So syempre hindi ko nababasahin yan kasi madudoble po mga kamestro. So ang babasahin ko lang po ngayon yung mga naka-highlight ng yellow, ibig sabihin yan po yung bagong update. Ayan, yan po yung mga nadagdag na mga scorecard sa PBB Secretary. So unahin po natin yung namula sa Department of Agriculture, Office of the Secretary. Ayan, so syempre sila po ay hindi eligible. Ayan, nakita yan. Hindi po sila eligible. NA po nakalagay, ibig sabihin po ng NA, sila po ay hindi po nakapag-submit, non-submission po ng mga requirements for PBB 2023. Yan, kauna-unahan po nating not eligible. Pangalawa naman po ay ang Department of Agriculture naman, sa office po ng Agricultural Credit Policy Council. So hindi rin po sila eligible. Ayan, so, ang kanila pong score ay 13 and ang kanilang total point is 65. So hindi po sila umabot sa passing score. Ayan, next po ay ang Department of Agriculture pa rin, Fertilizer and Pesticide Authority. Ayan, so sila po ay eligible. Ang total score is 17, 85, at ang kaya po makakuha ang PBB is 55.25% of their monthly basic salary. Sunod naman po ay ang Department of Agriculture pa rin, National Fisheries Research and Development Institute. Sila po ay eligible, 15 ang score, 75 points, 48.75%. Next po ay ang DOA pa rin, National Meat Inspection Service. Hindi po sila eligible. Ang score po nila ay 11.55 lamang. Next po ay ang DOA, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Hindi rin po sila eligible. 11 lamang po ang kanilang total score. 55 naman po ang total points. Next naman ay ang nagmumula pa rin sa Department of Agriculture, Philippine Fiber Industry Development Authority. Eligible po. 14 ang score, 70 points, 45.50%. Next po ay nagmumula naman sa DepEd, ayan, sa Department of Education, sa opisina po ng National Academy for Sports. Hindi po sila eligible. Ayan, non-submission po ito mga kamestro pag nakalagay ay NA. Next po ay DepEd, National Book Development Board. Hindi rin po sila eligible, so NA po lang nakalagay. Non-submission din po. Next naman ay ang DepEd, National Council for Children's Television. Hindi rin po sila eligible, so non-submission din po. Next is DepEd National Museum. Ayan, hindi rin po sila eligible. Hindi po umabot ang kanilang total score, which is 10 and 50 points lamang po mga kamestro. Next naman ay DepEd pa rin, Philippine High School for the Arts. Ayan, hindi rin po eligible. So ang score lamang po is 13 and ang points is 65. Ayan. Sa mga nagtatanong po, ang DepEd po sa mga teaching personnel, sa teachers po, tayo po ay kabilang sa Office of the Secretary. So as of now po, wala pa pong pinapalabas na scorecard para sa DepEd Office of the Secretary. So wag po kayong mangamba, hindi pa po tayo kasali dito sa mga hindi eligible na under the umbrella of DepEd. Next naman ay nagmumula sa DENR, Department of Environment National Resources, sa Environmental Management Bureau. Ayan po, sila eligible 14, 70, 45.50%. Ayan. Next is namula naman sa Department of Finance, Bureau of Customs, hindi po sila eligible, 13.54 lamang po ang score. Next naman ay sa Department of Finance pa rin, Bureau of Internal Revenue, sila po ay eligible, 18, 90, 58.50%.
Next naman ay Department of Finance pa rin, Securities and Exchange Commission. Ayan, hindi po eligible. Ang score po is 12 and 60 points. Next po is Department of Foreign Affairs, Office of the Secretary, hindi rin po eligible. So 1365. Next is DOH, ayan, particularly po sa National Nutrition Council, hindi rin po eligible. So non-submission po. Next is DOH pa rin, Philippine National AIDS Council, hindi rin po eligible, non-submission. Next naman ay sa Department of Human Settlements and Urban Development, Office of the Secretary, hindi rin po eligible, 1260 po ang kanilang score. Next is Department of Information and Communications Technology, DITC, Office of the Secretary, hindi rin po eligible, 6 and 30 points lamang po sila mga kamaestro. Next naman ay ang DICT, Cybercrime Investigation and Coordination Center, hindi rin po eligible, ayan, non-submission. Next is Department of Justice, Office of the Secretary, eligible po sila, so 19 and 95, 61.75%. Next is DOJ, National Bureau of Investigation, hindi po eligible, hindi po umabot ang kanilang total score. Next naman is Office of Alternative Dispute Resolution under DOJ pa rin, eligible po sila, 16 na 80 and 52%. Next naman po ay ang nagmumula naman sa DOLE, Technical Education and Skills Development Authority, TESDA, hindi po eligible, non-submission. Next naman ay Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, eligible po, 1785, 55.25%. Next naman ay nagmumula sa Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines, AFP, hindi po eligible. Ang mga kasama natin sa AFP, 1155 lamang po ang score. Next naman ay DND pa rin, National Defense College of the Philippines, hindi rin po eligible, 1365 ang score. Next is DND pa rin, Philippine Veterans Affairs Office, ayan, eligible po, 1995, 61.75%. Next is DND pa rin, Veterans Memorial Medical Center, hindi po eligible, hindi po umabot ang kanilang total score. Next naman ay Department of Public Works and Highways, ayan, DPWH, hindi po sila kasama, hindi po eligible, hindi po umabot ang score. Next is Department of Science and Technology, Office of the Secretary, eligible po, 1575, 48.75%. Next is Department of Science and Technology pa rin, Metals Industry Research and Development Center, eligible, 1785, 55.25%. Next po is DOST, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology, Research and Development, hindi po eligible, hindi po umabot ang score. Next is DOST, Science and Technology Information Institute, eligible, 1785, 55.25%. Next is DOST pa rin, Science Education Institute, eligible, 1785, 55.25%. Next is DSWD, Council for the Welfare of Children, eligible, 1470, 45.50%. Next is DSWD, Juvenile Justice and Welfare Council, eligible, 1680, 52%. Next is DSWD, National Anti-Poverty Commission, hindi po eligible, hindi umabot ang kanilang total score. Next is DSWD, National Authority for Childcare, non-submission, hindi eligible. National Commission on Indigenous People, non-submission din po, hindi eligible. And the DSWD, Council on Disability Affairs, not eligible, non-submission. Next naman ay DILG, Bureau of Fire Protection, BFP, hindi rin po eligible, hindi umabot ang total score. Next is DILG, National Police Commission, eligible, 1470, 45.50%. Next, DILG, National Youth Commission, eligible, 1995, 61.75%. Philippine Commission on Women, eligible, 1785, 55.25%. And DILG, Philippine National Police, ayan sa mga PNP, eligible, 1470, 45.50%. Next is Department of Tourism, Office of the Secretary, hindi po eligible, hindi umabot ang score. Next is DOT, Intramuros Administration, eligible, 1470, 45.50%. Next is Department of Tourism, National Parks Development Committee, eligible, 1575, 48.75%. Next is DOT, Philippine Commission on Sports Scuba Diving, hindi po eligible, non-submission. Next is Department of Trade and Industry, hindi eligible, hindi umabot ang kanilang total score. Next is DTI, Board of Investment, eligible, 1470, 45.50%. Next is DTI, Construction Industry Authority of the Philippines, eligible, 1470, 45.50%. Next is DTI, Design Center of the Philippines, eligible, 1575, 48.75%. And next po is DTI, Philippine Trade
Trade Training Center, hindi po eligible, hindi umabot ang score. Next is NEDA, Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, eligible 1680, 52%. Next po is Office of the President, eligible po 1890, 58.5%. Next po is Office of the President or Office of the Vice President, eligible 1680, 52%. Next po is PCOO, Philippine Information Agency, eligible po 1680, 52%. At ang pinakahuli po ngayong araw na update po natin ay PCOO, Presidential Broadcast Staff, Radio Television Malacanang, RTBM, eligible 1575, 48.75%. Ayan, so far po mga kamaestro, yan po yung ating latest update nga po dito sa mga list of eligible and not eligible agencies. Ngayong araw po yan, February 21, 2025. Maestro, so meron po tayong 31 eligible agencies at meron naman po tayong 31 na hindi po eligible agencies. Batay po yan sa scorecard na ipinalabas po ng PBB Secretariat. Latest update po yan ngayong February 21, 2025. Sa mga latest update po, no, kung hindi pa po nababanggit ang inyong mga agency, ang inyong mga opisina, ibig sabihin po nyo mga kamaestro ay wala pa po tayong mga scorecard. Hindi pa po lumalabas ang inyong mga scorecard for PBB 2023 at kabilang na po dyan, alam ko maraming nanonood, maraming nag-aabang na mga teachers. Ang DepEd Office of the Secretary po ay wala pa pong scorecard. So hindi pa po tayo kasama dito sa eligible or not eligible. In short, hindi pa po natin alam kung tayo po ay eligible or tayo ay hindi eligible. So abang-abang po tayo sa mga susunod na updates po natin patungkol pa rin dito sa PBB 2023. Alright, so dito ko natatapusin ng ating video ngayon mga kamestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad dito, yung mga updates pa rin about sa PBB 2023 and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3